Talambuhay ni Edelberto Evangelista, ang bayani ng labanan sa Zapote. Sa larangan ng digmaan, isang mahalagang sangkap tungo sa isang walang hanggang pagtatagumpay ang magkaroon ng mga kaanib na may mataas na pinag-aralan at natatanging karunungan. Nasa kanilang mga kamay ang mga paraan kung paano ang isang suliranin ay malulutas. At kung mayroon tayong masasabing isang mahalagang sangkap sa pagtatagumpay ng mga manghihimagsik noong panahon ng himagsikan, maaari nating sabihin na si General Edelberto Evangelista ay isa sa mga iyon. Pero, sino nga ba si Edelberto Evangelista? Si Edelberto Evangelista ay isinilang sa Santa Cruz, Manila noong ika-24 ng Pebrero taong 1862. Noong kanyang kabataan, nagsimula siya ng pag-aaral sa paaralan ng kanyang amaing si Don Juan Evangelista. Pagkatapos niya ng pag-aaral sa nasabing paaralan, siya ay lumipat sa Kolehiyo de San Juan de Letran na kung saan naman niya tinapos ang kanyang Bachelor of Arts noong 1878. Si Edelberto, gaya ng karamihan sa ating mga bayani ay nagtataglay ng pambihirang talino, dahil sa angkin niyang katalinuhan, siya ay naging katulong na guro sa paaralan ng Segunda Enseñanza ng kanyang amaing si Don Juan Evangelista. Dahil sa tungkuling iyon, siya ay nagkaroon ng pangalan at nakilala ng lubusan ng maraming matataas na tao ng bansa. Pagkatapos ay pinangarap niyang mag-aral ng panggagamot, ngunit kung sa anong kadahilanan ay hindi niya naipagpatuloy ang nasabing kurso. Dahil sa hangarin niya na makatapos ng pag-aaral, siya ay nagtungo sa Madrid sa Espanya sa Europa noong 1890. Sa panahong ito ay nakipagkaibigan siya sa maraming mga makabayang Pilipino, kasama na si Jose Rizal, na pinayuhan siyang mag-aral ng pag-iinhinyero sa Belgium. Dahil dito, siya ay nag-aral sa University of Ghent, isa sa mga nangungunang mga paaralan sa engineering, at kumuha ng kursong inhinyeriya. Marami siyang dahilan kung bakit inhinyeriya ang kanyang napiling pag-aralan. Una, ng panahong iyon, bibihira ang inhinyero sa ating bansa at ikalawa, may malawak na siyang karanasan sa pangongontrata sa obras publique sa buong Kabisayaan. Inakala niya na kung siya'y magiging isang mabuting inhinyero, hindi siya mahihirapan sa pagkita ng maraming pera. Bagamat may kaunti siyang kabuhayan, nagtiis siya ng hirap sa kanyang pag-aaral sa Belgium, ginawa niya ang labis na pagtitipid at madalas na siya lamang ang nagluluto ng kanyang pagkain sa hangad lamang na makatipid. Hindi naman naging malupit sa kanya ang kapalaran. Nakatapos siya ng pag-aaral na may mataas na karangalan at nakapagtapos na hindi lubhang gumugol ng maraming salapi, at sa kasaysayan ng inhinyeriya sa Pilipinas, siya ang nakatalang kauna-unahang inhinyero ng ating bansa. Matapos niyang makapag-aral ng inhinyeriya ay nakatanggap siya ng mga alok na trabaho mula sa maraming institusyon sa Europa, ngunit tinanggihan niya ang mga ito dahil sa kagustuhan na maglingkod sa kanyang bansa. Bumalik siya ng Pilipinas noong Setyembre taong 1876, ilang sandali lamang nang magsimula ang himagsikan, siya ay inaresto at nabilanggo, dahil pinaghihinalaang siyang may kopya ng mga nobela ni Jose Rizal na Noli Me Tangere at El Filibusterismo, ngunit nakatakas siya. Pagkatapos ay sumali siya sa himagsikan sa ilalim ni General Emilio Aguinaldo noong ika-22 ng Oktubre taong 1876. Sa isang pagpupulong sa Imos noong ika-31 ng Disyembre taong 1876, siya ay nagbigay ng plano ng isang konstitusyon sa kahilingan ng mga paksyon na magdalo at magdiwang. Siya ay nahalal na tenyente general sa nasabing pagpupulong. Sa paglaon, ginamit ni Aguinaldo ang kasanayan sa inhinyeriya ni Evangelista. Nagplano siya at nagtayo ng mga barikada sa Bacoor, Binakayan, Cavite Viejo, Munting Ilog, Silang, Dasmariñas, Imos, Salitran, Lumang Bayan, at Noveleta, upang magsilbing proteksyon laban sa mga puwersang Espanyol.
Inirekomenda mismo ni Aguinaldo na siya ang mamuno ng itatatag na pamahalaang revolusyonaryo na kapalit ng katipunan, dahil siya ang pinakaedukado sa organisasyon. Bahagi siya ng Magdalo, na nagsisilbing pangkalahatang kapitan general kay Aguinaldo, bagaman sa tunay na kahulugan, siya ay walang kinikilingan sa alitan ng Magdalo at Magdiwang. Sa larangan ng digmaan, marami ang nagsasabi na siya ay mahinahon, ngunit marahas sa labanan, minsan gumagamit siya ng mga trinchera sa lupa gamit ang isang patpat habang ang mga kaaway ay nagpapaputok ng mga kanyon sa kanilang puwersa. Minsan din ay may bumagsak na pungglo malapit sa kanya, ngunit hindi siya tumakbo, sa halip ay pinahid niya ang alikabok sa kanyang kapa at nagpatuloy sa pagguhit. Nang minsang tangkayin ni General Polavieja na sakupin ang lalawigan ng Cavite sa pamamagitan ng dahas at dami ng mga kawal na pinamumunuan niya, si Evangelista ang siya namang namahala sa mga manghihimagsik na ipagtanggol ang kanilang tanggulan sa tulay ng Zapote sa Bacoor, Cavite. Ang nasabing labanan ang ipinalalagay na pinakamadugong sagupaang naganap sa lalawigan ng Cavite ng panahon ng himagsikan. Sa unang mga pagkakataon ay nakalalamang ang pangkat na pinamumunuan niya, ngunit, nang mga sandaling iyon ay siya namang pagkasawi niya noong 17 ng Pebrero taong 1897 nang tamaan siya ng bala sa noo. Ang pagkasawi niya ay nabalot ng kontrobersya, sinasabi na mga kakampi niya ang nakabaril sa kanya, may ilan namang nagsasabi na isang sundalong kanyang dinisiplina ang bumaril sa kanya. Habang ang ilan naman ay naniniwala na may kinalaman si Aguinaldo sa kanyang pagkamatay. Naniniwala sila na ipinag-utos ito ni Aguinaldo upang mapigilan ang pagtakbo ni Evangelista sa pagkapangulo. Gayunpaman, napag-alaman na sa kalaban nagmula ang bala na nakabaril sa noo ni Evangelista. Ang pagpanaw niya ay naging malaking kawalan sa mga manghihimagsik, sapagkat mula nang mapatay siya, unti-unting nalulusob ang maraming kuta ng mga manghihimagsik sa Cavite. Ang mga kawal ng Sangguniang Magdalo ay napilitang magsilayo, at umurong sa San Francisco de Malabon. Ang mga kawal ng Sangguniang Magdalo ay nakisanab sa mga kawal ng Sangguniang Magdiwang upang may pagtanggol lamang ang lalawigan ng Cavite. At upang huwag namang lubusang malimot ang kabayanihang ipinamalas niya, ang isang pinakamahalagang lansangan sa Quiapo ay ipinangalan sa kanya. Maliban dito, ipinangalan din sa kanya ang headquarters ng Philippine Army's 4th Infantry Division sa Cagayan de Oro. Kung kayo ay aking tatanungin, anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito, mag-comment lang. So, ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw, sana ay may natutunan kayo. Huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po.